Thank you, Brother Eric, sa ating morning devotion. Salamat sa great reminders sa amin na mga miyembro ng iglesia ito. So, welcome po. Blessed Lord's Day po sa bawat isa. Isang mapagpalang umaga po. And welcome po sa ating pong Sunday School. And bago po tayo magpatuloy, tayo po muna saglit na manalangin. Let's pray. Aming Ama na nasa langit, Diyos na dakila, marami pong salamat sa umagang ito for another opportunity that for your grace that you given to us, Lord. Thank you for your faithfulness sa amin, sa aming mga buhay. And tunay nga, Panginoon, na despite our failures, despite our sins, Lord, ay napakabuti mo sa amin dahil the fact na kami ay nabubuhay, humihinga, and natatamasa namin yung mga graces mo, Panginoon, ay enough yun para magpuri kami sa iyo, sumamba kami sa iyo, pasalamatan ka namin, Panginoon. And salamat nga dahil muli mo kaming pinaalalahanan na kung mahal ka namin ay sinusunod namin dapat yung mga utos mo. And one of those ay yung paglinangin, magpahinga sa araw ng linggo. At ito kami ngayon, Panginoon, dahil sa biyaya mo ay nasusunod na namin yung mga utos mo, Panginoon, sa amin. Nawa nga po yung aming pagpunta dito, yung aming mga ginagawa sa bahay-sambahan namin, tunay, Lord, na maging kapakinabangan ng aming kaluluwa, na kung saan hindi nasasayang yung aming mga efforts, kundi nag-glorify namin yung pangalan mo, and at the same time, Lord, nag-grow kami sa relasyon namin sa iyo at sa aming paglakad bilang mga mananampalataya, which is yung holiness and yung godliness sa aming mga pamumuhay. And Lord, as we study once again itong aming lesson sa aming Sunday School about what is a healthy church member, may you truly help us, especially ang inyong lingkod, na maintindihan namin, maturo ng maayos, ng payak, sa paraan na aabot sa kaunawaan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At magkaroon ito ng aplikasyon sa amin na kung saan tunay na hangad din namin na maging isang malusog na miyembro, malusog na anak mo, malusog na mananampalataya, Panginoon. Lord, ang pangalan mo ang maging sentro, ang pangalan mo ang siyang maitanghal sa kalagitnaan namin, at wala kami ibang hangad kung hindi ang mapapurihan ng iyong pangalan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwalang lahat. Purihin po kayo. Ito po yung aking dalangin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Once again, good morning po sa bawat isa, and we welcome you sa ating Sunday School, kung saan ating pinag-aaralan patuloy yung libro na What is a Healthy Church Member. So, we thank the Lord sa mga nakaraang linggo ng ating pag-aaral, at malayo-layo na rin tayo sa ating pinag-aaralan, but marami pa tayong matututunan dito. So again, What is a Healthy Church Member? Siya po ay libro na sinulat ni Tabithy Anyabrile, at we thank the Lord dahil sa kanyang work na yan ay may nagagamit tayo na sistematiko na paraan para mas matutunan natin yung mga ganitong klaseng prinsipyo. Now, sinasagot natin nga yung tanong na ano ba ang isang malusog na miyembro. So nakita natin yung ang unang marka ng isang malusog na miyembro. Ito yung ating hanapin sa ating mga sarili, sa ating iglesia. Unang marka is siya ay isang expositional listener. So again, napag-aralan na natin ito. Kung gusto ninyo ng mas malawak na pagre-review, you can watch sa ating YouTube channel yung videos ng ating mga naunang pag-aaral para ma-refresh at ma-review tayo dito sa unang marka. Ang ibig sabihin lang nito, uupo ka dyan, meron kang tinatawag na anticipation, attention, and then application. So yan yung tatlo na pinakamadaling paraan para maintindihan natin na tayo bilang mga nakikinig, hindi lang po pala tayo basta-basta nakikinig, kung hindi meron din tayong mga responsibilidad. At yun nga yun, pinag-pray mo ba bago ka pumunta dito na ikaw ay makikinig? In-anticipate mo na ang papakinggan mo ay salita ng Diyos? Pinag-pray mo ba yung preacher? Yung mga bagay na napag-aralan natin? And while during preaching, ikaw ba ay nakikinig na talagang meron kang attention?
Binibigay mo ba talaga yung iyong attention habang nakikinig ka o marahil nandiyan ka, pero ang iyong puso, ang iyong isip ay malayo, no? So may mga ganyang panahon, pagkakataon sa atin na nakikinig tayo pero wala talaga yung ating attention. And then yung pangatlo is yung aplikasyon. So hindi ka lang makikinig. Hindi lang siya mag-i-stay sa yung isip, sa yung utak, kung hindi magkakaroon din dapat ito ng aplikasyon sa yung buhay. So sa ganyang paraan, masasabi mo na kung ikaw ay ganito, maaring ikaw ay isang totoong expositional listener. So isang marka yan, isang marka pa lang yan ng isang malusog na miyembro. So ang pangalawa na natin pinag-aaralan ay ito, ay biblical theologian. So again, sabi nga natin, hindi ibig sabihin na kapag biblical theologian, yung mga nag-aaral o yung mga nagtuturo lang sa seminaries, yung pinatutukuyan ng isang theologian. Hindi po yon. Hindi po usapin dito na kung may libro ka na bang naisulat, ikaw ba ay nagtuturo ng mga theological doctrines o doctrines sa isang school, o ikaw ay nagtuturo ng Biblia. Ang usapin dito ay ano ba yung tingin o ano ba dapat yung isang theologian. Sabi ni Herman Whitsus ay ito, na patuloy natin ginagamit na definition. Sabi ni Herman Whitsus, by a theologian, I mean one who, imbued with a substantial knowledge of divine things derived from the teaching of God Himself, declares and extols, not in words only, but by the whole course of his life, the wonderful excellencies of God, and thus lives entirely for His glory. So yan pala ang isang theologian, mga kapatid. Siya ay punong-puno ng kaalaman. So, totoo yun. Kailangan knowledgeable ka. I mean, hindi naman totally kailangan alam na alam mo lahat ng doctrine sa scripture, but at least, imbued ka, puno ka ng kaalaman na nagmumula sa salita ng Panginoon. So, sa madaling salita, ang isang theologian, yung mga prinsipyo niya sa buhay, so gawin na natin itong very practical, no? Yung mga prinsipyo niya sa buhay, hindi niya ito kukunin sa mga celebrities, hindi niya ito kukunin sa kung saan-saan, o mga libro ng mga kilala natin na nagsusulat ng ibang mga books. Kung hindi, kukunin niya mismo yung mga prinsipyo niya sa buhay, walang iba kung hindi sa salita ng Panginoon. Well, don't get me wrong. May mga natututunan tayo sa pagbabasa ng ibang mga books like, alam natin yan, sa iba't ibang mga larangan. At tinatawag natin yung common grace. So may mga common grace sa mga, kahit sa mga hindi mananampalataya, may biyaya pa rin ng Panginoon sa kanila. And natututo tayo sa kanila. But as believers, dapat sa pamumuhay po natin, ang lagi nating prinsipyo, lagi siyang backup ng scripture. Kaya ka nagdidesisyon ng ganyang bagay, kaya ka nagdidesisyon ng isang prinsipyo na to, dahil itong prinsipyo mo na to, back up siya ng biblical basis. O nasa scripture kasi, kumbaga, ito kasi yung sinasabi ng Bible. So again, hindi lang siya karunungan, hindi lang siya knowledge, kung hindi, siya din po ay pinapamuhay natin. Siya din ay yung ating mga natututunan ay kailangan nakikita sa ating buhay. Therefore, dahil ganun ka, grounded ng biblical truths, yung principles, yung pamumuhay mo, sabi dyan ni Whitsus, nag-glorify mo ngayon ng Panginoon. Nabibigyan mo ngayon ng kaluwalhatian ng Diyos. So in other words, again, sino sa atin ang ayaw mag-glorify ang Lord? Well, I believe wala sa atin ang magsasabi na ayaw ko mag-glorify ang Lord. Therefore, be a biblical theologian para mag-glorify mo ang Panginoon. So paano natin yun masasabi? Again, sabi ko nga, dalawa, para maging imbued ka, magkaroon ka ng tamang karunungan, tamang pamumuhay, basahin mo yung scripture, and then at the same time, basa ka ng mga theological books na makakatulong sa iyo para mas maunawaan mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Diba? Sabi ko nga sa inyo last time, yung mga books na mga sinulat ng mga theologians, ng mga Bible scholars, hindi natin yung kalaban. Kung hindi, sabi ko nga, companions pa yan. Kumbaga yan pa yung magbibigay sa iyo ng tamang karunungan kung paano uunawain yung salita ng Panginoon. Huwag tayong gumaya sa mga tao na sinasabi nila na kapag marami kang libro, marami kang binabasa, yayabang ka lang dyan, wala kang ganun.
Well, kasalanan na yun nung nagbabasa, nung nag-a-apply nung mga libro na yun. Hindi yun kasalanan nung mga books na binabasa nila, no? So, wag din tayo maging anti-intellectual na hindi, aya ko niyan. Ayoko maging marunong kasi yayabang lang. No, hindi. Scripture, ang salita ng Diyos, hindi niya tayo tinuturuan na maging tamad sa pag-aaral. Kung hindi, mas inahamon pa nga niya tayo, mas lumalim at mas matuto pa ng kanyang salita. So kaya nga yung naging lesson natin doon is to be biblical theologians, we need to earnestly read the Bible and also books of sound theology. So kailangan constant reading. Again, balik tayo sa sinabi ni Charles, Jerry Bridges, walang shortcut sa paglago sa Christian life. Mga kapatid, walang shortcut. Kailangan mong mag-strive. Kailangan mong magpagal, magbasa ng scripture, magbasa ng mga books na makakatulong sa iyo. Kung paano walang shortcut sa pagiging magaling na basketball player, ganun din po pagdating sa Christian life. Walang shortcut na instant. Babagsak ng Panginoon lahat ng karunungan sa iyo, and then ang galing mo na, namumuhay ka na ng maayos. No, walang step by step yan, at mangyayari yon sa pamamagitan ng constant na pagbabasa ng salita ng Panginoon. So kaya ang tanong ko lagi sa inyo, ito, galing ito kay Paul Washer sa isang sermon na napakinggan ko sa kanya. Mas madalas kasi, mas maraming ginugugol nating time sa pag-Facebook or sa mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw. So compare mo yung time na binibigay mo sa screen kaysa sa scripture. Di ba, lahat tayo ay laglag doon. But ang challenge doon is, para mag-grow ka, magbasa ka ng scripture at ng mga books na may mga theological truths. Okay, so last time din, nakita naman natin yung mga dahilan kung bakit marami sa mga churches ngayon and even mga professing Christians na ayaw nila ng doktrina. Ayaw nila ng doctrines kasi daw ito. Sabi diyan, una, the erroneous idea that Bible doctrine is for ministers only. Kaya ayaw na nilang mag-aral pa ng mga doctrines kasi iniisip nila na hindi naman ako ministro, hindi naman ako pastor, hindi naman ako Bible student. So, bakit ko aaralin yan? So, nakita natin, hindi ganoon yung sinasabi ng scripture. Pangalawa, the erroneous idea that Bible doctrine causes division. So, again, napaliwanag ko na to last time, akala ng marami kapag nag-aaral ng doctrines, nagde-divide. Totoo, merong division na nagaganap, and ito ay division ng truth at ng error. Kung tama ay ating i-hold at i-embrace, pero kung error, talagang aalisin natin yon at i-divide. Yun yung nagde-divide sa isang iglesia, yung truth at yung error. And then yung pangatlo, the erroneous idea that Bible doctrine hinders church growth. So, kala ng marami, di natin kailangan ng doctrines kasi makakahadlang lang yan sa paglago ng church. Well, ironically, hindi po ganoon. Hindi, parang contradictory pa nga siya. Paano ka lalago kung walang doktrina sa loob ng church? So, marahil, nagtitipon kayo, maaring ang dami-dami nyo nga, pero nagtitipon kayo sa maling katuruan. Maaring ganon, ang dami nyo nga, and tinitingnan nyo yung dami nyo na isang growth, pero, yung doktrina nyo, dahil di kayo nag-aaral ng doctrines, ang tendency ay sablay yung inyong doctrines. Let me give you a very living example nito. No? The INC, di ba? Nagtitipon sila, ang dami nila. In fact, meron pa nga silang Coliseum, ang tawag doon, Philippine Arena. Ang laki ng kanilang pinagtitipunan, ang dami-dami nila. Pero tingnan nyo naman, yung kanilang doktrina, di ba? Tagilid, taliwas, di nila pinaniniwalaan na Diyos si Christ. So, yun yung isang epekto kapag ganyan ng pag-iisip, no? So, pang-apat, the erroneous idea that Bible doctrine is irrelevant or unimportant. So, sinasabi ng maraming churches, hindi natin kailangan yan. Ang kailangan na lang natin dito is praise, Jesus na lang tayo dito, no? Kasi irrelevant na yung mga doctrines na yan. Pero hindi po totoo yun, no? Until now, kailangan mo ng doktrina. Again, paliwanag natin mamaya kung bakit mahalaga yung doctrine. So, binigay natin yung basic definitions.
o specific definition galing kay Pastor Jurem ng doctrines. Pag sinabi natin doctrines, ito lang naman yun mga kapatid. In general, ito'y tumutukoy sa mga katuruan na matatagpuan sa 66 books ng Scripture. Yung mga katuruan na tinuturo ng Bible. That's doctrine. No? So, and then, biblical Bible doctrine is God's viewpoint in any and all subjects. Kumbaga, yung doctrine, ano ba yung pananaw ng Diyos dyan? Ano ba yung sinasabi ng Diyos sa mga bagay na yan? So that's doctrine. Halimbawa, ano bang tinuturo ng Diyos pagdating sa usapin ng pagiging member ng isang church? So, kailangan, i-define mo yon sa pamamagitan ng scripture. Ano ba yung sinasabi ng Diyos pagdating sa usapin na yan? Sinasabi ng Diyos, you have to be member of a local church. That's doctrine. Ecclesiology yon. So, pumapasok doon yung usapin na yon. So, pangatlo, it is absolute truth and contains no error or distortion of any kind. So, ang doctrines na pinaniniwalaan natin, yun yung absolute truth. So, alam niyo po ba na tayo ay nasa postmodernism na era ngayon na kung saan subjective ang truths. When we say subjective ang truth, walang absolute truth. Kung ano yung truth sa'yo, maaring truth din sa akin. Kunyari, kung ano yung pinaniniwalaan mo, yan yung katotohanan sa'yo. Huwag mo pakialaman, para saan, ito rin yung totoo. Relativism ang tawag doon. Kung ano yung pinaniniwalaan ng isa, yun na yun. Kumbaga walang magsasabi, walang pwede mag-define kung sino yung absolute truth. Well, hindi tayo naniniwala doon. Naniniwala tayo na merong absolute truth. And that is the scripture. Ang scripture yung pinakambasihan natin ano ba yung totoo. At kung ano yung sinasabi ng scripture, anything na sinasabi nating tama na mali naman, ay hindi natin pwedeng ipaglaban. So, sa madaling salita, yung doctrines, that is our absolute truth. Now, punta tayo, yan yung general. Now, yung specifically, na usapin, is ito yung sabi dyan, an unchanging body of teaching by the apostles or the representatives which is recorded in scripture for the instruction of Christian churches. So, ito na yun. Very practical. Yung mga doctrines na dinefine natin last time. Yung soteriology, ecclesiology, Christology, Martology, Angelology, yung mga bagay na yun. So, katuruan na yun. Sabi ni Pastor Durem, sabi niya, the Christian faith, however, refers to a body of truth that has been generally accepted and has served as standard of orthodoxy. So again, yung doctrine, sinasabi natin, ito yung magiging standard natin. Ito yung magiging pamantayan ng lahat ng ating paniniwala. And that is what we call doctrine. At papasok tayo doon sa usapin na sola scriptura. So again, yun yung kahalagahan. Ayun yung definition pa lang, masasabi na natin na very important na talaga ang doktrina sa loob ng iglesia. Now, sinagot natin itong tanong na to last week. Why doctrines are important? So, binigay natin yung dalawang dahilan. Una, nagbigay tayo ng mga halimbawa na nagpapakita sa scripture ng pagbibigay ng importance. Kung bakit mahalaga ang doktrina. So, nakita natin last time, 7 yon. Tama? Sorry. So, di ko pala nalagay. Di ko ba nalagay? Di ko nga nalagay. So, 7 yon. Ay, ito pala. Sorry, yan. Lumagpas lang. So, nakita natin last time, itong 7 na sa scripture, mga examples kung saan binigyan ng emphasis yung usapin ng doktrina. Nakita natin during the time of Moses, sa panahon pa lang ni Moses, dahil nga gusto ng Diyos ng kanyang bayan ay mamuhay ng maayos, di ba, ni-restate yung law. Kaya nga tayo nagkaroon ng Deuteronomy. Restatement yun ng law, ng kautusan ng Diyos. So, pangalawa, yung mga propeta mismo. Binigyan nila ito ng bigat. Nangaral sila, tinuruan nila, sabi ni Jeremiah, kung mayroong 2 katuruan na nasa harapan mo ngayon, balik ka sa ancient path. Ano ba yung tinuturo ng mga nauna sa atin? Ano ba yung sinasabi ng scripture? Kumbaga, lagi kang, pag may katuruan, may magsasabi sa'yo na ganitong katuruan, at kung isa ay ganito,
Ang lagi mong babalikan, ano ba yung sinasabi ng scripture? Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? So, yung mga propeta, binigyan niya ng emphasize, then also si Ezra, siya rin ay nag-devote niya yung kanyang sarili para mas matutunan niya yung law, mas maintindihan niya yung scripture. And then even the Lord Jesus Christ Himself, siya mismo, nagbigay siya ng importance sa doktrina. And then, especially, ang kilalang-kilala natin, si Apostle Paul, kung paano napaka-doctrinal ni Paul pagdating sa kanyang pagsusulat at pagtuturo. And then, yung mga, paano ito binigyan ng emphasis ni Pablo na maging yung mga ordinary Christians. Di ba? Kailangan nilang mag-aral, kailangan nilang magpursige pagdating sa pag-aaral ng doktrina. And then yung predictions na may mga darating yung time na ang church o yung mga nakikinig, ang gusto na lang nila is yung papakinggan nila, yung mga nangangaral, kikilitin na lang yung mga tenga nila. Eh, yung sabi ng scripture na darating yung time, yung mga tao, yung Timothy, ang gugustuhin na lang nilang pakinggan, yung mga suitable sa kanilang pandinig, yung kikilitin yung kanilang mga tenga. Pero ikaw, ang gagawin mo, pangaral mo pa rin yung salita ng Diyos. Mangaral ka pa rin ng doctrine. Kahit na ganito yung kanilang magiging attitude sa'yo. So, again, itong mga bagay na ito, yan yung mga examples kung saan binigyan ng emphasis yung doctrine. Now, ano yung naging lesson natin doon? Sabi natin doon, understanding and following the teachings of the Bible, which we call doctrines, is really important for us as believers. It helps us grow in our faith, know what's true, and live the way God wants us to. The Bible warns us not to ignore these teachings, especially now. So it's crucial that we take them seriously and learn about them. This not only helps us but also keeps our church strong and gives glory to God. So, ibig sabihin, ito yung doctrine, ito yung pakinabang niya. Napakadami kung saan mas makikilala mo ang Diyos at mas lalago ka bilang isang mananampalataya. And it leads us sa pangalawang punto, kung bakit mahalaga ang doktrina sa isang iglesia. So ito yung pangalawa na sasagutin natin. How doctrine or biblical theology promotes health in a church member. Ano ba? Paano ba nagiging paraan yung biblical theology o yung doctrines para lumago ang isang mananampalataya o ang isang miyembro ng iglesia? So, meron lang akong ilang mga punto dito. Una ay ito. Biblical theology o doctrines provides wisdom from living and helps us to live lives pleasing to God. So yung doktrina pala, tinutulungan niya tayong mamuhay sa paraan na nakalulugod sa Panginoon. Now, take note. Many religious people think that as long as they sincerely do good works or religious activities for the Lord, that it means that they are pleasing to the Lord. Maraming nag-iisip na dahil devoted sila sa kanilang ginagawang religious things, dahil naman active sila sa isang church, gumagawa sila ng mga ministries, akala nila, maraming nag-iisip is okay na yon, pleasing to the Lord na yon. But let me give you an example ng ganyang attitude. Apostle Paul himself. Bago siya makakilala sa Panginoon, Apostle Paul is what? Devoted sa kanyang pananampalataya as Hudyo. To the point na kaya niyang pumatay dahil sa kanyang pinaniniwalaan. Pero tama ba si Paul na yung kanyang ginagawa dahil devoted siya doon, yun yung religious na paniniwala niya ay nakalulugod na siya sa Panginoon? No, alam natin hindi. Pero marami ganyan ng tingin. Akala nila dahil devoted sila dun sa pinaniniwalaan nila, pleasing to the Lord na yon. Well, let me give you another example. Yung mga pumupunta sa Quiapo para lang makita yung tinatawag nilang itim na Nazareno, di ba? Napaka-deboto nun. To the point na kahit mamatay sila doon,
Kaya kahit mamatay sila doon, pero dahil deboto sila, ginagawa nila yon for their beliefs, ay akala nila, napiplis na nila ang Diyos. Well, doctrines, yan ang maganda kapag nag-aaral ka ng Bible. Pag may binibigyan mo ng importance yung doktrina, kung saan kinokorek nito at nililid ka nito sa pamumuhay na talagang nakalulugod sa Panginoon. Kasi laging tanong, ano bang sinasabi ng Bible para ma-please ko ang Diyos? Hindi po ikaw ang magde-define. Gagawin ko to para ma-please ko ang Lord. Ang tanong, ano bang sinabi ng Diyos? Paano siya ipiplease? Ganun lagi ang tanong mga kapatid, hindi kung ano yung gusto mo lang gawin. Dahil kung gusto mo lang, laging ang definition ng pagsunod ay yung gusto mo, ano bang gusto mo? Napaka-selfish ng tao. Ang gusto ng tao, lagi siya yung bida. Ang gusto ng tao, siya yung laging makaka-receive ng glory. So kapag ganun yung magiging defining na paraan mo, problematic yun at hindi yun yung paraan. So ang doctrine, napakahalaga ng doktrina sa atin dahil ito yung nagko-correct sa ating relihiyosong pamumuhay. Ito ay dapat nagmumula sa isang tunay na ugnayan sa Diyos at sa isang pusong nabago ng kanyang pag-ibig at katotohanan. So again, hindi lang ito tungkol sa mga aksyon na ginagawa natin sa harap ng ibang tao, kundi ang mga motibo at saloobin sa likod ng mga ito ang tunay na mahalaga sa paningin ng Diyos. So ganun din, kahit na nasa loob ka ng isang sound church, when we say sound church, true church, iglesia na nangangaral ng tama, pero kung naglilingkod ka na mali yung motibo mo, hindi pa rin pleasing yun sa Lord. So hindi lang pala ito external na usapin. Kahit pa every Sunday, Sunday by Sunday, tumatayo ka sa pulpit na ito, ang galing mo mangaral, passionate ka mangaral, but your motives is to exalt yourself and to gain yung popularity sa loob ng local church, sayang lang. Kasi hindi pleasing sa Lord yun. Pero kahit umupo ka dyan ng Sunday by Sunday, nakikinig ka nga, pero your motive is not to please the Lord, then sayang lang. Kasi hindi yun pleasing, hindi nga pleasing sa Panginoon. So again, isa itong very crucial, yung doctrines, i-correct ka niya. Ano ba dapat yung motibo mo? Ano ba yung dapat na paraan ng paglilingkod mo sa Panginoon? Sabi ni Pablo sa Romans, sabi niya sa Romans chapter 10, Brothers, my heart's desire and prayer to God for them. Sa mga kalahi niya, sa mga Jews, sabi niya, ang panalangin ko at ang hangad ko sa mga kalahi ko is that they may be saved. Maligtas sila. Bakit? For I bear them witness that they have a zeal for God. Meron silang zeal sa paglilingkod, but not according to knowledge. But hindi sang-ayon sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. So, very practical application yan. Sa ating pagsamba, kahit gano'n pa tayo ka-zealous, gano'n pa tayo ka-devoted dito, may paluhod-luhod pa tayo dito, kung hindi naman pala yun yung sinasabi ng Scripture para sambay ng Diyos, hindi yun yung nakalulugod sa Kanya. So, kaya huwag tayong maingit kung yung mga, maingit sa mga nagtitipon na napakadami nila, and kala mo talagang halos mag-rally na sila sa sobrang dami nila. Ang tanong is, tama ba yung kanilang pagsamba sa Diyos? Naging yun yung tanong. And doctrines ang magde-define kung ano ba yung tamang pagsamba sa Panginoon. So yan yung una. Tutulungan ka niya, papaano mo magbibigay ng karunungan ng doctrine sa iyo kung paano ka mamuhay at paano ka maglingkod sa Panginoon. Pangalawa, doctrine helps us to know, to love, and to have fellowship with God rightly. So alos same lang din. Ibig sabihin ng dito, mas tutulungan ka ng pag-aaral mo ng doktrina kung paano mo ba mamahalin ng Diyos. Paano ka ba magkakaroon ng tamang fellowship sa Panginoon? Paano mo ba siya mapaglilingkuran ng tama? So sabi ni John sa kanyang sulat, sa John chapter 14 verse 21 to 23, nasabi niya dyan, whoever has my commandments and keeps them, it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and manifest myself to him. Jesus answered him, if anyone loves me,
He will keep my word, and my Father will love him, and he will come to him and make our home with him. So, very, kanina, sa ating devotion, kung nandito kayo, eto na yon. Sabi ni Brother Eric kanina, if we truly love God, we keep His commandments. Kung talagang mahal mo ang Diyos, kinikip mo yung kanyang mga utos. At sa pamamagitan ng pagkip mo sa kanyang mga utos, namamahal mo ang Diyos nang naayon sa kanyang kalooban. So yung tamang definition pa rin na sinasabi ng Scripture, paano mamahalin ng Diyos, yun yung tamang paraan para tayo ay maglingkod o umibig sa ating Panginoon. So, di ba, again, sabi ko nga, isa sa mga natutunan ko nung inaaral namin yung First John, nung kami mga youth pa lang, siniris namin for 3 years yata namin pinag-aralan yung First John, yung First Epistle of John. Ang isa na madalas banggitin doon ni John is yung word na love. Mababasa nyo yung Johannine Epistle, madalas is yung love. Hindi po ba na yung pagmamahal sa mga tao na kagaya natin na nahulog sa kasalanan, alien tayo doon? We love dahil ang definition ng love natin, very selfish. May pakinabang kasi ako sa kanya. Ang ganun, or minsan, ang gusto nating ng pagmamahal is reciprocal, di ba? Mamahalin ko siya kasi gusto ko mahalin niya rin ako. Very selfish yun. Pero sa Panginoon natin matututunan kung paano ba talaga yung tunay na pagmamahal. Kasi siya yung nagpakita ng tinatawag nating agape love. Yung unconditional love. And kung wala kang pakialam sa doctrine, paano mo matututunan yun? Paano mo siya makikita at maipapractice no? So yung doctrines, tinutulungan niya tayo kung paano tamang magmahal at tamang pagkakaroon ng fellowship sa ating Panginoon. Pangatlo, ano pa? Doctrine gives substance to faith. So nagbibigay siya ng substance. Kumbaga, ikaw bilang nagsasabi na Kristiyano ka, dapat alam mo ang dahilan kung bakit ayan ang pinaniniwalaan mo. Hindi po pala pwede na kasi kaya ito yung pinaniniwalaan ko dahil ito naman na kasi yung nakasanayan ko. Dito na ako lumaki sa Baptist kaya dito na ako mamamatay. Wala kang pinagkaiba sa mga Catholics, di ba? Ano sabi ng mga Catholics? Sagrado Katoliko, ay kandado, tapon susi. Para wala nang bukasan. Doon na siya mamamatay. Well, hindi po ganon. Ang doctrines, siya yung magbibigay ng substance sa'yo. Kumbaga, tutulungan ka niya para masabi mo, bakit ka naniniwala dyan sa paniniwalang yan? Bakit nandito ka Sunday by Sunday at wala ka dun sa mga ibang churches na nagtitipon sa loob ng mall na napakalamig, at meron silang maayos na parking lot, may aircon, na napakalambot ng upuan nila. Bakit wala ka doon at nandito ka, nagtitiis ka dito, na mainit, o walang maayos na parking lot? Bakit? Kung sabihin na sanay ka lang. Nasanay na kasi ako, ito na kasi yung routine ko every Sunday. Gising ako, dediretso na ako sa Grace Bible Baptist Church. Hindi po pwede ganun. Hindi po pwede na walang dahilan kung bakit ka nagtitiwala o sumusunod at nagsisimba dito. So, ang doctrines, yan yung tulong niyan. Tutulungan ka niya kung bakit ka nandito. So, pinaniniwalaan mo. Sabi ni Peter, sabi niya, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. So, ikaw mismo, pag tinanong, bakit ka naniniwala dyan, at least kahit paano, kaya mong ipaliwanag. Kaya mong depensahan yung pinananampalatayaan. Bakit ka naniniwala kay Christ na siya lang ang tanging Panginoon na tagapagligtas mo? At hindi ka naniniwala na kailangan mo pang mabautismuhan, kailangan mo pa ng mabuting gawa para mapunta ka ng langit. So, doctrine helps you na masagot yung mga tanong mo. So, siya yung nagbibigay ng substance, no? Hindi pwede na professing Christian ka and kung hindi mo alam yung sagot, for now, pwede ka naman magtanong, di ba? Pwede ka rin mag-aral sa sarili mo. Bakit nga ba ako nandito at wala ako doon sa ganung paniniwala? So, pangapat, sa pangtulong ng doctrine,
Doctrine helps remove fears and superstition. So very practical ito. Itong pangapat na punto natin, no, is yung doctrine, tinutulungan niya tayo na alisin yung mga takot natin at yung mga superstition natin, lalo sa atin mga Pilipino. Napakarami nating mga pinaniniwalaan na kung ano-ano. Halimbawa dito, di ba, ang tatalino ng mga engineers, alam natin yan, lalo mga civil engineers, ang gagaling nila. Pero pansinin nyo, sa lahat ng ginagawa nila mga building, walang 13th floor. Wala. Kasi, malas daw yun. Hindi daw maganda yun sa isang building. Di ba? Isa pa, marami ang ayaw sa Friday the 13th. Ayaw din nila na kapag Friday, tapos tatapat ng 13, kasi nga, malas daw yun. Marami pang iba. Nuno sa punso. Ano pa mga pinaniniwalaan natin na bawal daw magputol ng kuko sa gabi. May mga ganyan pa tayong paniniwala. At saka isa pa, bawal daw matulog ng basa yung buhok. Totoo ba yun? Bawal matulog ng basa yung buhok mo. Siguro kaya lang pinagbabawal kasi nga magbabasa yung unan. Pero sabi na nakakalabo daw ng mata. Well, di ko alam kung may scientific na pag-aaral yun. Ang gusto ko lang sabihin, marami sa atin, o tayo ng mga tao, marami tayong mga pinaniniwalaan na kung ano-ano. Well, ay nakaganda pag nagbabasa ka ng Bible, mawawala po yan. Mawawala yan. Na kapag kahit makasalubong ka, may tumawid na pusang itim sa dinadaanan mo, hindi ka matatakot dumaan doon. Kasi wala naman sinabi sa Bible na kapag may tumawid na pusang itim, may mangyayaring hindi maganda sa'yo, masasagasaan ka ng truck, di ba? Mga ganung mga paniniwala. Well, ang doctrine, pag nagbasa ka ng Bible, papalayain ka po niya doon. Mamumuhay ka ng maaliwalas, na kahit natapakan mo pa yung mataas na lupa, na kala mo bahay ng nuno, hindi ka magkakaroon ng takot. Hindi ka magkakaroon ng tinatawag natin na pangangamba. So very practical. Yung doktrina, papalayain ka sa mga ganong bagay. Sabi sa Jeremiah, sabi niyan, "Thus says the Lord, learn not the ways of the nations, nor be dismayed at the signs of the heavens, because the nations are dismayed at them, for the customs of the people are vanity." So parang sinasabi dito is yung mga gawa-gawa ng tao. Kaya matakot doon. Ang lagi-lagi nating tanungin is, saan sa Bible yan? Anong sinasabi ng Bible yan? And panglima, ay ito, doctrine helps to detect and confront error. So dami ko na nasabi dito sa ating mga naunang pag-aaral, na yung doktrina, tutulungan ka talaga niya na ma-detect kung ano ba yung mali na pangangaral o pagtuturo. So kung hindi ka mahilig sa doctrine, madali kang masisway. Madali kang matatangay ng mga maling tagapagturo. So ang doktrina, tutulungan ka niya na ma-detect mo kung tama pa ba yung tinuturo ni brother dyan or hindi na. Then pang-anim is this: doctrine stabilizes us during times of testing. So ito yung isa sa napakaganda dito. Yung doktrina, tutulungan niya tayo na mag-remain, magpatuloy, papalakasin niya tayo, lalo sa mga panahon ng pagsubok. Let me give you yung ilang mga principles dito. Halimbawa dito is this: knowing God is sovereign greatly calms our fears, anxieties, worries. So, pag nalaman mo na wala palang nangyayari sa isang libutang ito na labas sa kamay ng Diyos, may comfort yan na idudulot sa'yo. Baga, ano man yung nangyayari sa buhay mo, alam mo, soberano ang Diyos. Papalayain ka nun sa mga pag-aalala mo, sa mga suliranin na iniisip mo. Baga, magre-rest ka na, Lord, sovereign ka. At walang nangyayari sa sanlibutan ito na labas sa kontrol mo. So kung hindi mo alam yan, paano ka makakalaya sa mga ganyang bagay? So yung katotohanan na alam mo na soberano ang Diyos ay nagpapalaya sa iyo sa mga bagay na yan. Tingnan natin yung sinabi sa Psalms. Sabi diyan, great peace have those who love your law. Nothing can make them stumble. So again, may peace daw. May kapayapaan doon sa mga nagmamahal sa kautusan ng Diyos, sa doctrines, o sa mga katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. And another thing is this:
Knowing eschatology comforts us in our griefs. Diba yung karunungan natin about sa darating na, sa mga huling araw na darating ng Panginoon, ay yung mga naunang namatay sa atin, bubuhayin muli ng Panginoon, makakasama natin. Yun yung magbibigay ng comfort sa iyo sa mga panahon ng kalungkutan, sa panahon ng mga suliranin mo na darating ang Panginoon. So that's eschatology, end times. So kung wala kang ganyan, sabi ko nga, yung binigay ni Pablo na distinction ng grieving ng hindi mananampalataya at mananampalataya ay napakalayo. So, knowing eschatology comforts us in our griefs. And then, another thing is this, knowing God's nature helps us face our financial worries. So, even sa mga financial worries natin, nakakatulong po pala ang doktrina. Sasabi sa Hebrews chapter 13, verse 5 to 6, sabi dyan, keep your life free from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. So, we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? So, knowing na ang Diyos na po-provide siya, na hindi ka niya pababayaan kahit na sa mga panahon na gahol ka na, is papalayain ka niya maging sa pagmamahal mo sa salapi. Tuturuan ka niya na maging kontento na sa truth na alam mo na ang Diyos, even yung mga birds na hindi naman nagtatrabaho, pinapakain ng Diyos. Ikaw pa kaya na anak niya, di ba? Doon pa lang sa mga truths na yun, very comforting siya, napapalayain ka niya sa mga ganitong suliranin. So kapag problema ka ng pera, isipin mo na darating ang time ay ang Diyos kasama mo at darating ang time na ipoprovide niya lahat ng mga pangangailangan mo. And then another one is this, knowing Christ's promise of heaven helps us face discouragement. So, alam natin ito, yung sa John chapter 14 verse 1 to 3, yung sinabi ni Christ na pupunta ako sa langit and I will prepare a place for all of you, na kung saan yung, sabi doon, streets of golds, mansions. So, yung mga truths na yun is magkakaroon ka rin doon ng kapayapaan, ng encouragement na bagamat may mga paghihirap dito, darating ang panahon na ikaw ay kasama ng Diyos sa langit. So, yung truth na you are just a pilgrim here, na manlalakbay ka pa lang dito, na hindi ka talaga dito nakatira, very comforting yon. Na hindi ka permanente dito sa mundo. Na darating ang time, uuwi ka sa iyong tahanan. And that is heaven. So, pag may ganyan kang theology, may ganyan kang doktrinang pinaniniwalaan, ay napakaganda at napakalaking encouragement nun. And another one is knowing God's faithfulness help us to face temptation. So, pag 'di ba, yung nangyari kay Joseph, kay Mrs. Potiphar, anong ginawa ni Joseph? Nung nakita niya, na niremind niya yung asawa ni Mrs. Potiphar na lahat pinagkatiwala sa kanya except yung Mrs. niya. Kasi pag-aari na yun ni Mr. Potiphar. Kaya, nung naalala ni Joseph yung katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na yun, anong ginawa ni Joseph? Tumakbo siya. Nilayuan niya yung temptation. So, pag naaalala mo na ang Diyos ay tapat sa buhay mo, makikita mo yun bilang isang paraan para ikaw din ay magtapat at tumakbo sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. So again, yung pangsagot natin sa mga temptations, yung pangsagot natin sa mga kasalanan sa paligid natin, laging kung ano yung pinakpakita ng Diyos sa atin, yung karakter ng Diyos sa atin, na tapat siya at hindi siya nagkulang sa atin. And then lastly is this, God's Word helps us to persevere in times of trials and sufferings. Again, Romans chapter 8, verse 28, for we know that all things work together for good. Kung hindi mo alam na ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, sabi ng Scripture, ay para sa ikabubuti mo, talagang discouragement. Pero kung alam mo na lahat ng nangyayari sa buhay mo ay kontrolado ng Diyos at para sa ikabubuti mo yan, napakalaking comfort sa atin yan at tutulungan tayo yan na magtiyaga at magtiis sa ating paglalakbay dito sa sanglibutan ito. So, yun yung ilan ng mga doctrines. Ilan pa lang yun. Pero I think enough na yun para sa atin na hamunin tayo
nabigyan ng importansya yung bagay na ito. And last but not the least, na pampitong bunga o dahilan is because doctrine helps us to deal with sin in our lives. So nasagot na natin, ginamit ko na yung example ni Joseph, no? So sabi ng Psalms 119 verse 9, how can a young man keep his way pure? Ang sabi diyan, by guarding it according to your word. O, paano ka mamumuhay ng dalisay, lalo sa mga kabataan? Sabi diyan is gamitin mo yung salita ng Diyos. Sa paggamit mo ng salita ng Diyos is mamumuhay ka ng may kapayapaan o katapatan. And then sabi ng James, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and He will exalt you. So, yung pinapakita lang dito yung pagtitiwala mo sa Diyos. Yun yung paraan para ikaw ay patuloy na mamuhay ng dalisay at ng may kabanalan sa Panginoon. So, yun yung 7 ang nakita natin. Una, biblical theology provides wisdom from living and help us to live lives pleasing to God. Doctrine helps us to know, to love, and to have fellowship with God rightly. Doctrine gives substance to faith. Doctrine helps remove fears and superstition. Doctrine helps to detect and confront error. Pang-anim, doctrine stabilizes us during times of testing. And pang-7, doctrine helps us to deal with sin in our lives. So, ang ating lesson is this. Sorry. Ayaw. For these reasons, sa mga nabanggit natin, that give glory to God, we must pursue becoming members who are biblical theologians. So, sapat yung mga reasons na yon. I believe, para hamunin tayo na i-strive ang maging isang biblical theologian. So, gusto mong maging malusog na miyembro, strive to be biblical theologian. Any question po sa ating napag-usapan sa umagang ito? Any question? Any clarification? Or anything po na gusto niyo sabihin? Yes, tingin po. Maraming salamat po sa lesson namin. Ang question ko lang po, may tuloy po ba natin na relative to yung differences ng mga doctrines or rules ng mga practices, even if it's non-essential. Just for example, may mga churches na naniniwala na repentance is not necessary, yung lang ng baptism, naniniwala, repent and believe. Yung differences ng katulad ng sa end times, post-meal, pre-meal, and meal, different sila, but tawag pa rin natin truths kasi yung mga yun, doctrine pa rin yun. So, magkakatuloy ba natin na relative truth yun, nag-iiba-iba sila ng Panginoon? Well, pagdating naman sa doctrines, di ba, kasi sabi nga natin, we have absolute truths, and that's scripture. So, pagdating sa mga doctrines, talagang may mga churches na nagkakaiba-iba sila ng paniniwala doon. Pagdating doon, dahil nag-wrong, nag-err sa tinatawag natin na interpretation. No? So, again, may mga doctrines na madali nating madedefine na mali sila, tama tayo. Kasi explicit yung sinasabi sa scripture. Let's say, repentance. Malinaw sinasabi ng repentance is turn away from sin and turning to God. Kalimutan mo yung kasalanan mo at tumalikod ka doon, lumapit ka sa Panginoon. And dinidefine yun ng scripture sa ganoong pamamaraan. And that's absolute. So sa ganoong paraan, masasabi natin na yun yung standard natin ng repentance. And that is absolute truth. So again, kung mali yung definition mo doon at kiniklaim mo na tama yun, mali ka na automatically. Kasi sinabi ng scripture na ito yung tama. So kung papasok siya sa relativism, pwede kasi dahil nga tinitindigan mo na tama yon, wherein sinasabi naman ng scripture na mali yon. So sa mga ganung paraan,
madedefine mo siya sa pamamagitan ng pagtingin pa rin kung ano ba yung sinasabi ng scripture. So again, punta naman tayo sa mga sinasabi natin na hindi ganun ka explicit sa scripture kung tama o mali yung ginagawa natin, no? So halimbawa, sinasabi ng scripture na yung paniniwala natin na yung halimbawa sa pagpapatato o mga tinatawag natin ng mga subject for Christian liberty, dun papasok yung tinatawag natin na relativism na. Kasi nga, pwede nating i-hold na tama tayo. Pero in some sense, hindi naman explicit talaga sa scripture yung sinasabi nun. And then pwede rin sabihin nila na tama sila dahil nga ayun yung tingin nila na tamang interpretation ng scripture. So again, it depends kung anong doctrine yung I believe, kung anong doctrine yung pinagtatalunan. Pero for us, may mga doctrines na very explicit na dinefine ng scripture. And may mga doctrines na masasabi natin na ground for Christian liberty, may mga bagay na yun. So, relativism siya in some sense, kung makikita natin, hindi naman explicit yung sinabi ng scripture at hindi yun yung binibigay nilang definition. I hope nagulo ko yung understanding mo doon. I hope nakatulong po doon sa Thank you. Any question pa po? Again, para po sa lahat, no, pag sinabi nating relativism, halimbawa dito ay yung common na problema natin is yung kasarian. Diba? Pagdating sa kasarian, marami ang naniniwala na subjective kung paano mo i-define yung kasarian mo. Let's say, sa iba, sinasabi mo na lalaki ako, pero para sa akin, babae ako at yun yung truth ko. So, para sa akin, yun yung katotohanan, babae ako kahit lalaki ako. So, kahit sabihin mo, sige tama sa'yo, na tingin mo, lalaki ako sa paningin mo. Tama yan, hindi ko sinasabing mali yan. Pero para sa akin, ang tama, babae ako kahit lalaki ako. So, ikaw, in other words, ikaw yung nagde-define kung ano yung truth. Imbis na ang scripture o something absolute truth. So, yun lang po yung sinasabi nating relativism. Kumbaga, subjective yung truth, hindi objective yung truth, hindi absolute. Any question pa po? Yes, Brother Josh? So, in relation po sa question ni Deacon John Paul, so, tama po ba na i-divide natin yung doctrines into essential doctrines and the secondary doctrine? And kung pwede natin i-divide, ano kaya yung papasok dun sa essential doctrines na dapat natin i-move and yung secondary doctrines na meron tayong liberty? Question liberty. Thank you. Yeah, thank you very much sa question. No? So, again, pag sinabi natin essential doctrines at non-essential, hindi po ibig sabihin na dahil non-essential, hindi mahalaga. Kumbaga, ang binibigyan lang natin sila ng categories kung saan yung mga doctrines na sinasabi natin essential is subject na to para mag-err ka sa pag-loss ng salvation mo. In other words, in some sense, ang sinasabi nating mga doctrines dito ay yung tinatawag nating doctrine of salvation. Diba? Naniniwala tayo na ang kaligtasan natin ay sa biyaya lamang. So that's essential. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, by works and plus works. So mag-i-err ka na doon dahil mali na yung salvation mo. So tagilid na yung pamumuhay mo kasi sablay na agad yung, hindi naman totally tagilid yung pamumuhay mo kung hindi, ang laki na ng nalalayo mo sa sinasabi ng scripture, na dinedefine ng scripture sa papaano paraan maliligtas ang isang tao. And another doctrine is the Trinity. So naniniwala tayo na ang Diyos natin ay isa na may tatlong persona. So hindi tayo naniniwala sa oneness, sa Trinity, o sa tatlong Diyos. Hindi tayo naniniwala doon na may tatlong Diyos, Ama, Anak, o banal na Espiritu. Naniniwala tayo na isa lang. So core doctrine yon, baga essential doctrine yon. And another one is the doctrine of Christology. Yung doktrina na si Christ, yung deity ni Christ, na si Christ ay Diyos tao.
Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi siya 50% man, 50% God. So, yan yung mga doktrina na kailangan ay paniwalaan natin ng pare-pareho. Walang pwedeng iba na magsasabi na, ay sige, maniwala kayo na si Christ ay Diyos, pero ako, di ako naniniwala. Pero sama-sama tayo dito. So, may problema doon. Hindi pwedeng ganon. No, pag sinabi naman natin non-essential o yung mga secondary doctrines, yun naman yung tinatawag nating ecclesiology. Pag sinabing ecclesiology, yung doctrine sa loob ng church. Wala namang pwedeng magsabi na yung governance ng local church natin ang tama lang. Diba? Hindi natin sinasabi na lahat ng practices natin sa loob ng church, perfect tayo yung tama lahat. Hindi pwede yun. Kasi mag-e-err at mag-e-err tayo doon. Kasi may mga doctrines na hindi tayo pagkakasundo sa ibang mga churches, sa ibang mga denominations. So, yung mga yun, pwede na yun sa Christian liberty. As long as naman na hindi nun nababairan yung tamang interpretation natin sa Trinity, sa deity of Christ, at hindi tayo namumuhay ng immoralidad dahil dun sa mga bagay na yun. So, that's secondary doctrines. Pero hindi ibig sabihin na hindi yun mahalaga. Again, lagi kong sinasabi na may mga doctrines na kailangan tayong maging matapang para depensahan. Let's say the gospel. Kita natin si Pablo, di ba? Paano kahit si Pedro, nung nakita niya na kino-compromise niya yung truth ng gospel, sinaway niya yon ng publicly. So, ganun din sa atin. Kung usapin na ay gospel, dun tayo pwedeng makipagdiskusyon, makipagdepensahan. Pero kung hindi naman necessary subject for that thing, is pwede na natin yung ibigay sa tinatawag na natin na Christian liberty o yung paniniwala ng mga Baptist is yung priesthood of believers, liberty of soul liberty, parang yung parehas lang din naman yung pinaniniwalaan. So, yun lang yun. Pero hindi ibig sabihin na may secondary at may non-essential is hindi mahalaga yung mga doctrines na yun. I hope na nakatulog po yun. Ano pa po? Any question pa po? Yes, Dean Paul? Nabanggit ka lang pa itong non-essential at essential. Naisip ko lang, gusto ko ba sa essential yung paniniwala ng iglesia sa free will na kung saan meron siyang kakayanan na bumili sa Diyos. So, tayo, hindi tayo naniniwala kung we believe that we are saved by grace through faith. And there are some churches, mga kaibigan tayo, na naniniwala na may kakayanan ng bumili sa Diyos, may kabubihan ka. Pasok pa lang sa essential. Kung pasok sa essential, mahalaga, meron ba ito ng mga isasabi natin na hindi sila may something, may mali sa kanilang salvation na kailangan nila magsisisi patungo sa tamang parang salvation. Or makukonsider ba natin na true church, yung may ganong paniniwala na may kakayahan ng tao pumili sa Diyos? Yeah, good question po yan. No? Actually, very debatable talaga yan, lalo sa mga groups ng tinatawag nga nating mga Calvinists and Arminians na naniniwala sa free will na may kakayahan ng tao piliin ng Diyos para siya ay maligtas, wherein ang mga Calvinists hindi sila naniniwala na ang tao kayang piliin ng Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa tao para siya ay maligtas. So doon papasok nga yung doctrine of soteriology. So kung core doctrine yung soteriology, masasabi natin mahalagang usapin yung bagay na yun. Kaya nga, nade-divide yung Calvinist at saka yung Arminian. So, tinan nyo, hindi pwedeng pagsamahin yun kasi contradictory yun sa paniniwala pagdating sa paraan ng kaligtasan. So, hindi naman natin sinasabi na dahil ganun yung paraan ng kanilang kaligtasan ay hindi na talaga sila totally ligtas. Again, hindi tayo yung magde-define na ligtas ba yung tao na yun or hindi. Kung talagang nanampalataya siya sa Panginoon, kahit na sa pamamagitan ng ganoong pag-iisip na siya yung pumili sa Diyos, pwede nating i-rest sa mercy ng Diyos yung kaligtasan ng tao na yun. Dahil at the end of the day, ang Panginoon pa rin naman ang nagliligtas at hindi yung ginawa natin na pagpananampalataya. So, kung meron silang pagsisisihan, tingnan nila, pag binasa nila yung scripture at na-persuade sila doon, then repent sila doon. Pero kung tayo naman na nagsasabi na mali yung ginawa natin, tayo yung magsisi dun sa ganoong pamamaraan. Well, hindi pa rin tayo yung magsasabi na
kailangan nila magsisi. Dahil at the end of the day, i-debatihin ka lang nila dahil ang interpretation nila doon ay yun. So, ang ginawa ng mga kilala natin na nag-hold doon is division talaga. So, magkaibang paniniwala, so magkaibang church yung kanilang yan. Pero again, hindi natin sila inaakusahan ng mga unbelievers sila. Dahil naniniwala tayo na soberano ang Diyos natin sa pamamagitan ng kahit sa maling paraan na gano'n is kaya niyang iligtas ang isang makasalanan. Ayaw na nakatulog ko. Well, sila, tingin na sa atin, madalas is hindi. Kaya nga, ang tawag nila sa atin is mga robot lang tayo. Diba? Robot kayo dahil kontrolado lang kayo ng Diyos nyo. Well, for me, I would err sa truth na I will rest dun sa truth na maging robot kaysa nang magtiwala sa kakayahan ko na pumili na hindi kayang magpagaling kahit ng sakit lang ng ngipin. So, doon na lang ako sa Diyos na kayang kumontrol kaysa dun sa paniniwala na makapangyarihan yung pagpili mo kaysa sa Panginoon. Pero again, hindi tayo robot. Tayo ay nilikha sa imahe ng Panginoon. Okay, so meron pa po ba? Anyone? Anything? So kung wala na po, we thank the Lord, no? So usad tayo next week sa ikatlong marka. Medyo natagalan tayo dito sa Biblical Theologian sa Mark chapter 2, but I hope and pray na na-enjoy niyo po yung Sunday school natin, no? And natututo po tayo at nati-challenge tayo dito. So tayo po lahat ay manalangin. Let's pray. Father, we thank you po sa amin pong naging discussions. We thank you, Lord, sa patuloy na karunungan na pinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin. And hindi, Lord, napakalawak pa ng aming mga dapat matutunan. Pero nagtitiwala kami, Lord, na by process, by your will, and your mercy, Lord, ay magkakaroon kami na mapupunta kami doon sa iglesia na kung saan at mga miyembro na kung saan mo nais, Panginoon. Dalangin ko po na kami bilang mga anak mo ay mag-strive pa sa mga truths na naayon sa Scripture at ipamuhay namin ito at maging buhay sa amin ang mga salita mo, Panginoon. Manguna ka sa bawat isa at kailangan nawang naitaas. In Jesus' name I pray. Amen.